Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta at magandang gabi sa inyong lahat. Sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako habang sinusulat ko ang kwentong ito. Dahil iniisip ko ang maaaring sabihin sa akin ng mga listeners mo. Kung ibabash ba nila ako at akusahang nag-iimbento ng kwento o maniniwala sa totoong karanasan ko. Siya nga pala, hayaan ninyo muna ako magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa alias na Juicy. Oo, masyadong maharot ang nickname ko pero ganun talaga. At yun ang palayaw ko since noong bata pa ako. Bali tubong Pampanga ako pero nakatira ko ngayon dito sa Liano, Caloocan City. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na totoo pala ang mga multo. At iba pang mga nilalang na napapanood lang natin sa mga horror movies. Yung unang spooky experience ko ay naganap noong February 19, 2023. Debut ng isa sa mga naging best friend kong si Iya noong nasa junior high school pa ako. Inilista niya kami ni Karina, isa pa naming best friend, sa 18 Candles. February 17 pa lang ng gabi ay sinabi ko na hindi ako makaka-attend dahil hindi ako pinayagan, which is totoo naman. Dahil na rin sa pagiging sakitin ko at kahit kaunting pagod lang ay lalagnatin ako. At isa pa ay malayo yung gaganapan dahil sa Pasay pa ito mangyayari. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako at nandito na si Karina at pinipilit akong dumalo dahil nagagalit nga si Iya dahil magkukulang ang 18 candles niya. So naisipan ko na tumakas. Ang paalam ko ay sa bahay lang nila Karina pupunta. Dala naman ito ang sasakyan nila kaya pinayagan na rin ako dahil hindi naman ako babiyahe gamit ang public transport. Kung ano yung suot ko na dinatnan niya, ayun na rin ang sinuot ko paalis para hindi halata. Dumiretso kami sa bahay nila at doon ako nagbihis. Pinahiram na lamang ako ni Karina ng isa sa mga bestida niya. Samantala dumating kami sa event at gaya ng expected ko ay kaunti lang ang umattend. Bali ganito yung itsura ng lugar. Pagpasok mo ay may red carpet sa gitna na naghahati sa mga tables para sa mga bisita. Sa kaliwang side kung saan kami nakaupo ay nakaharap sa stage. At sa kanan naman ay nakaharap sa daan papuntang garden. Kaya kung nasa left side ka at lumingon ka sa kabila ay makikita mo yung garden. So yun na nga, late na kami at natapos na pala ang 18 roses. Kaya konting minuto lang ang inintayin naming mga candles nang isa-isa nang tawagin para magbigay ng message. Pagkatapos noon ay nagsimula ng kumain. Catering ang foods kaya hindi ganoon kasarap dahilan para hindi ko maubos. Pero habang nilalaro ko ng tinidor ang mga green peas sa plato ko, ay may nakita akong babae sa garden. Naka-red din na casual dress yung babae. Nakatalikod siya that time kaya akala ko may inaantay lang na kasama galing CR. Ilang minuto ang lumipas at muli akong napatingin doon pero wala na siya.
Inilibot ko ang paningin ko at muli ko siyang nakita. Nandun na siya sa kabila sa right side, nakatayo sa madilim na parte. Medyo madilim sa part na yon kasi nandun yung hagdanan paakyat sa second floor. Hindi ko maaninag masyado ang mukha ng babae dahil malayo at madilim. Maya-maya pa ay may tumawag sa phone ko, si Ate Susie pala. Nagpaalam muna ako sa mga kaibigan ko para sagutin ang tawag. Pumunta ako sa garden para na rin makalayo sa ingay galing sa loob. Nakita ko yung CR ng girls. May lababo sa labas ng daan bago pumasok sa way ng CR. Umupo ako sa lababo dahil hindi naman ganun kataasan ito at naka-heels naman ako kaya carry lang. Hindi din covered yung garden kaya maliwanag dahil magdadapit hapon pa lamang. Sa kabilang banda ay tumagal ang pag-uusap namin sa phone ng 10 minuto siguro at nagpaalam na ako. Nang pinatay ko na ang cellphone ko ay may narinig akong umiiyak at naghaham ng paulit-ulit. Akala ko ay may tao sa CR at naiyak pero parang ako lang yung nakakarinig dahil may staff naman ng event doon malapit sa akin dahil naguhugas ito ng mga plato sa kabilang lababo. Seryoso ito sa ginagawa at tila hindi niya naririnig ang napapakinggan ko. Inantay ko na may lumabas sa CR pero ang tagal. Hanggang sa may dumating na 2 babae at pumasok doon. Nakalabas na lang sila't lahat pero yung babae na inaantay ko ay wala pa din. Kaya sumilip na ako doon at open naman lahat ng pinto ng bawat CR na naroroon. Kaso wala pa rin akong makita kaya naglakad ako sa paligid na kunwari naghahanap ng signal. Baka kasi mapansin ako ng staff. Naglakad ako papunta sa gilid ng CR at may nakita akong maliit na iskinita kung saan isang regular size na tao lang yung kasya. May pusa doon na kulay gray. Yun lang yung nakita ko. Hindi ako makontento na yun lang kaya bumalik ako sa lababo at umupo ulit. Okay lang kahit matagalan ako basta makita ko siya. Gusto ko kasing malaman kung yung babaeng nakita ko kanina ang umiiyak na yon. Pero tanging hikbi at humming lang talaga ang naririnig ko. Magkakalahating oras na akong nakaupo doon at nagkalikot na lang ng phone pantanggal umay. Pero wala pa rin akong napala. Dumating na yung kaibigan ko at sinabi na napakatagal ko naman daw makipag-usap kay Ate Susie. Inaya niya na ako na bumalik dahil magpipicture na raw kaming lahat. Pagbalik ko sa upuan at nakita ko na naman yung babae sa garden na nakaharap na siya. Nainis lang ako kasi gusto ko siyang makita ng malapitan pero hindi siya nagpakita at saka ang tagal kong naghintay. Hinayaan ko na lang at pagkatapos noon ay umuwi na kami at nagpalit na muna ako ng damit sa bahay nila Karina bago ako hinatid pa uwi. Pag uwi ko sa bahay ay nagtaka ako kasi nagsimula ng bumigat ang pakiramdam ko. At yung bahay namin ay parang dumilim ang aura. Inobserbahan ko naman ang mga magulang at kapatid ko pero parang ako lang ang nakakaramdam noon. Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil bigla akong nagkaroon ng feeling na parang may nagmamasid sa amin sa kwarto. Bali 4 kaming natutulog sa isang kwarto. Ang kama ko ay nasa tabi ng bintana at tapat ng pintuan. Yun nga pakiramdam ko ay parang may nakatayo na kung ano sa bandang pintuan kahit na wala naman akong nakikita. Nang mga sumunod na gabi ay nagsimula na akong bangungutin. At yung babae sa dibu ni Iya na nakasuot ng kulay pulang damit ang nakikita ko. Pero natatakot ako kasi nag-iiba ang itsura niya. As in para siyang multong duguan at halimaw na nagkikrave ng dugo. Kapansin-pansin din ang talas ng mga kuko niya. At para siyang zombie kung maglakad papunta sa akin. Kaya pinipilit ko talagang magising. Pero kapag nagigising naman ako ay naroroon pa rin yung eerie feeling na parang nasa loob ng kwarto namin
ang babaeng yon. Kaya ang ginawa ko ay nagdarasal talaga ako at sa awa naman ng Panginoon ay gumaan ang pakiramdam ko. Oras na binabanggit ko ang pangalan ni Hesukristo. Samantala isang araw, dumating sa bahay namin ang pinsan kong si Viel at mag-i-stay siya sa amin sa loob ng 1 taon. Galing kasi itong probinsya pero nag-aaral dito sa Metro Manila. At sa amin na lamang siya nakituloy para tipid sa gastusin. Nangako naman ang mga magulang ni Viel kay mama na tutulong ito sa mga gastusin ng anak at magbabayad ito ng parang renta. Maliit na halaga lamang yon kumpara kung uupa pa si Viel ng boarding house. At dahil sa bisita namin si Viel, ako nang nag-volunteer na ipagamit ang tulugan ko sa kwarto. At nagpasya na lamang akong doon na lamang sa sala matulog since ilang araw na akong hindi komportabling matulog doon sa kwarto ko dahil sa mga kakaibang panaginip na nararanasan ko. Ako lang mag-isa natutulog sa living area noon. Isang gabi maaga kaming natulog tapos mga ilang minuto pa lamang ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Dinilat ko yung mata ko noon nang makita ko yung babaeng nakapula sa dibo ni Iya. Nakatabi ko sa pagtulog. Mamayang kaunti ay bigla siyang pumatong sa akin. Wala siyang ilong at mata, tanging dila at labi lang. Dinilaan niya yung leeg ko. Gustong gusto kong sumigaw noon kasi very unusual dream siya. Ginawa ko ay nagpray lamang ako noon tapos nawala agad siya at nung pagdilat ko ng mata ay maliwanag na ang paligid. Lumabas ako sa kulambo noon ng balisa at biglang sinabi sa akin ni Papa na bakit daw ako mukhang puyat. Kung nag-phone na naman daw ba ako. Tapos ay bigla ko naalala yung babae. Unlike sa mga panaginip na totoo ay hindi natin naaalala lahat pero yung nangyari sa akin na yon ay naalala ko pa. Bigla kong hinawakan yung likod ng tenga ko kung saan ay dinilaan ako ng babae kasi pagkahawak ko pa lamang ay nanlaki na ang mata ko. Hindi mo siya masasabing pawis kasi sobrang lagkit niya na ultimo hanggang buhok ay basang-basa and ang baho ng amoy niya. Sinabi ko kaagad sa mama ko yon at kinausap niya si Papa. Nag-pray kami pagkatapos. Mga ilang araw ang nakalipas natutulog si Papa noon hapon yon tapos nung pumasok ako sa kwarto nila ay nakita ko siya na parang takot na takot tapos ay pinipigilan niya yung something sa leeg niya. Pati ako ay natakot din tapos ay sinigawan ko siya ng malakas na malakas. Bigla siyang napahinga ng malakas tapos ay bigla niya akong tinanong kung anong itsura ng panaginip ko noon. Siya muna ang pinagkwento ko then sabi niya babaeng nakapula na parang halimaw ang itsura. Then biglang nagkwento yung kapatid ko na yon din daw yung laging humahabol sa kanya sa panaginip. Tapos biglang tumawag ang kuya ko then sabi niya na may babaeng nakapula din daw ang gumagapang sa panaginip niya. Same sa descriptions namin. Tapos nagkaroon kami ng bonding na magpipinsan. Meron kaming pinsan na sobrang malapit sa pamilya namin na biglang nagkwento out of nowhere. Sabi niya ay merong babaeng nakapula sa panaginip ko na sinasakal ako. Wala siyang ilong at mata, tanging bibig at dila lang ang meron sa kanya. Lahat kaming magkakapatid ay nagkatinginan then sinabi namin na ganoon din ang nangyayari sa amin. Noong nagpaalbularyo kami ay nalaman naming meron ngang nilalang na nanggugulo sa bahay namin at dahil iyon sa akin. Nakursunodahan daw ako kaya agad akong ginamot ng albularyo para daw hindi na ako malapitan ng nilalang na yon. Pagkatapos noon ay inalis ako ng nanay ko sa bahay namin. Dahil ako yung laging nananaginip sa babaeng nakapula. Pero nung lumipat na ako sa tita ko, sinabi niya sa akin na kung naniniwala daw ako sa mga maligno. Noong tinanong ko naman siya kung bakit, sumagot si tita. Nung isang beses kasi nasa taas ako at nagtatablet nang biglang naghang yung gadget ko tapos ay nag-slow motion yung mga napipindot ko. Kasama nun, may babaeng nakapulang dumaan sa likod ko. Kitang-kita ko siya sa screen ng tablet. Nung kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa amin pati siya
ay kinabahan ng matindi. Samantala, yung isa sa pinsang ko na anak ni tita, nakaranas din ng kababalaghan noon. Napakamasayahin niya. 5 taong gulang lamang siya and you will never expect her na magsisinungaling kasi sobrang bait noon. Nasa taas siya noon, nanonood ng TV at iniwan siya ng mami niya para ipagtimpla ng gatas. Mga ilang segundo lang daw ay biglang nagwala yung pinsang ko tapos ay ayaw na niyang tumingin sa salamin nila. Yung salamin nila, madadaanan mo bago ka buwaba ng hagdanan. Takot na takot siya kapag tumitingin siya doon. Tinanong siya ng mama niya kung bakit sabi niya ay may bad girl daw sa salamin. Nakasuot ng kulay red. Sobrang kinabahan yung mama niya dahil mahigit 10 taon na yung salamin na yon. At biglang nakakita yung pinsan ko ng ganon. Nung una hindi muna nila pinansin yon pero nagpatuloy ang takot ng pinsan ko sa salamin. Lalo na kapag umaakyat siya sa taas or dinadala, tahimik lang at hindi nagsasalita. Minsan ay naiiyak ng walang boses na very unusual para sa bata. Nakakaramdam naman ako ng guilt kasi alam kong dahil sa akin kaya naging haunted ang bahay ni tita. Kaya nagpa siya akong umalis na lamang sa kanila at bumalik na lamang sa bahay namin. Lumipas ang ilang araw ay nakabalik na ako sa bahay. After kong kumain ay naisipan ko na magpaikot-ikot muna para mawala ang boredom ko. Lumabas ako at nagsimula sa bakuran. Yung bahay kasi ay palibot is bakuran. May mga halaman, yung iba ay patay na dahil na rin siguro sa walang nagbabantay. Habang naglalakad-lakad ako ay napadako ang tingin ko sa punong mangga at sa gilid noon ay may upuang batong paikot. Kaya naisipan ko na umupo dahil mahangin naman. Tumagal ako sa pagkakaupo ng mga 10 minuto lang siguro nang may umagaw ng pansin ko. Yung mga bata wala naman silang reaksyon pero nakatingin talaga sila sa akin. Kinabahan ako kasi parang hindi normal ang mga batang nakita ko. Tapos napuhing ako kaya napapikit ako. Pagdilat ko ulit wala na yung mga bata kaya napagpasyahan ko na pumasok na ulit sa bahay habang nagtataka. Pagpasok ko ay nakasalubong ko si Ate Susie at tinanong niya kung saan naman ako galing at bakit hindi raw ako tumutulong sa gawaing bahay. Nung araw na yon ay nag-general cleaning kami ng buong bahay kaya lahat sa amin ay sobrang busy. Nakita ko na nagpapasok sila ng gamit galing sa box kaya nakitulong na rin ako. Habang ipinapatong ko yung mga picture frame sa istante na pinaglalagyan din ng TV ay napatingin ako sa isang lumang picture frame. Napansin ko may tila nakaipit na isa pang picture sa likod kaya binuksan ko ang picture frame. At doon ay nakita ko ang larawan ng isang babaeng nakapula. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalang Erica. Sa larawan ay makikita yung babaeng nakapula na may hawak na number balloons na 1 at 8. Meaning nag-celebrate ng 18th birthday ang babae. Hindi rin nagtagal ay na-realize ko. Nakuha yon ng babae noong magdibo siya. Pero parang napaka-pamilyar sa akin ang background ng babae. Hanggang sa naalala ko ito, yung venue ng dibo ni Iya. At yung babaeng nakapula ay walang iba kundi yung parehong babaeng nakapula na nanggugulo sa amin. Agad kong nilapitan si mama at ipinakita ko ang larawang nakita ko. Noong una ay parang nag-aalinlangan si mama na sagutin ang tanong ko pero dahil sa pagpupumilit ko ay inamin niya sa akin na kilala nga niya ang babaeng nasa larawan. Si Erica ang best friend niya. Dibo ni Erica noong kinuhanan ang litratong yon. Isa siya sa 18 candles at ang papa ko naman ang isa sa 18 roses. Nagulat naman ako sa narinig kasi all this time kilala pala ng mga magulang ko ang nagmumulto sa amin. Ngayon ang palaisipan na lamang sa akin ay bakit nagmumulto si Erica ang babaeng nakapula. After noon ay naligo na ako.
First time akong makaranas ng creepiness sa loob ng CR namin. At yung mismong inidoro ay nakaharap sa salamin. Malawak naman doon sa dulo. Habang naliligo ako at nagsha-shampoo, syempre nakapikit ako. Bigla na lamang may nahulog na hindi ko naman ma-identify kasi hindi ko makita kaya hinayaan ko na lamang. Pagbuhos ko naman at hinanap ko kung ano ba yon. At nakita ko yung sabon na nasa sahig na. Nagtaka naman ako kasi secured yung lagayan ng sabon at shampoo kaya naisip ko na baka hindi ko lang naayos ang paglagay. Pero nagpasya na lamang ako na huwag na lamang yon pansinin. Natapos akong maligo at umakyat na para magbihe sana pero nagulat ako kasi basang-basa yung kama ko. Agad kong tinawag ang mga kapatid ko at tinanong ko sila kung sino sa kanilang may gawa noon pero hindi raw nila alam. No choice, tinanggal ko na lamang ang kobre kamang basa at pinalitan ko ito ng tuyo. Pagkatapos ay umidlip muna ako dahil pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Nagising ako bandang 10 PM. Bumangon ako at bumaba. Naabutan ko si mama at ang pangalawa sa matanda kong kapatid na si Ate Delicious na nanonood ng TV. "O, kumain ka na dyan, Juicy," sabi ni mama. Tinanong ko kung nasaan si Ate Susie dahil hindi ko ito nakita. "Umalis kasama si Ryan, yung bago niyang boyfriend," sagot pa ni mama. Pagkatapos noon ay dumiretso na ako sa kusina at kumain. Habang kumakain ako ay biglang nagpakita sa tabi ko ang babaeng nakabula pero this time hindi nakakatakot ang itsura niya. Maputla siya, malalim ang mga mata, normal ang kanyang muka at kapansin-pansin na malungkot ito. Gusto ko sanang sumigaw sa takot pero sumenya siya ng shhh. Sinunod ko naman siya pero nanginginig na ako noon sa takot. Mamayang kaunti ay parang may narinig akong boses sa aking utak. Alam ko nanggagaling yun doon sa babae pero hindi siya nagsasalita. "Ang mama at papa mo ang dahilan. Kaya ako nagpakamatay sa araw ng dibo ko," sabi ng babaeng nakapula sa isipan ko. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang nawala. Dahil dito ay agad kong kinumpronta si mama. Tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga si Erica. Nung una ay ayaw pa niyang magsalita pero noong sinabi kong nagpakita sa akin ang babaeng nakapula at may sinabi ito sa akin ay napilitan na si mama na aminin sa akin ang katotohanan. Sina Erica at papa ang magkarelasyon at si mama naman ang best friend ni Erica. Pero nagtaksil daw si papa sa girlfriend niya at nakipagrelasyon siya kay mama ng palihim. Nung araw ng dibo ni Erica ay nalaman ni mama na siya ay buntis at ang ipinagbubuntis niya noon ay si Ate Susie. Sinabi niya ito kay papa. Nangako naman si papa na pananagutan si mama kaya noong araw ng dibo ni Erica, pagkatapos ng celebration ay nakipaghiwalay na si papa kay Erica. Devastated at nagpasya si Erica na mag-suicide noon sa isang restroom ng venue kung saan ay ginaganap ang kanyang dibo, habang sina mama at papa naman ay nagtana na ng mga panahong yon. Pagkatapos ng kwento ni mama, na-realize ko na matagal sigurong na-stuck ang kaluluwa ni Erica sa venue kung saan siya nagpakamatay until dumating ako doon sa venue para dumalo ng dibo ng best friend ko. Yon ang nagbigay ng pagkakataon kay Erica para sabihin sa akin kung ano ang kinamatay niya. Dahil dito ay nagpamisa kami ni na mama at papa at inalay namin yon kay Erica. Pinabindisyonan din namin ang bahay at nagbigay ng orasyon, ang albularyo para tigilan na ako ni Erica. Pagkatapos nun ay bumalik na sa normal ang buhay ko. Hindi na nagparamdam si Erica sa akin, siguro dahil na tahimik na ang kanyang kaluluwa at napatawad na niya sina mama at papa sa kasalanang ginawa nila. Sa ngayon, Papa Dudut, ay normal na ulit ang buhay ko. Wala na po akong nararamdaman, nakababalaghan at fulfilled na ang buhay ko ngayon. Kasi unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. Muli hanggang dito na lamang po at maraming salamat at sana'y nagustuhan po ninyo ang kwentong shinare ko sa inyo. Lubos na gumagalang, Juicy.
Maraming salamat Juicy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Good to know na nasa maayos na ulit ang buhay mo at masaya ka na ngayon. Samantala buti na rin at natahimik na si Erica at hindi na siya nanggugulo sa inyong pamilya. Minsan ay nakagagawa tayo ng pagkakamali sa ating kapwa at maaring dahil ito sa pansariling kagustuhan. Pero tandaan natin na isang masamang katangian ng isang tao ang gumawa ng anumang pagkakamali sa iyong kapwa, lalo na ang tapakan ng kanilang pagkatao. Maging reasonable po tayo at kapag nagkamali tayo sa ating kapwa ay matuto tayong humingi ng tawad. At kapag ikaw naman ang nasaktan at nagawa ng mali ay subukan mong magpatawad. Mahirap yon gawin pero kung hihingi ka ng gabay mula sa Panginoon, maaari kanyang matulungan sa iyong desisyon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Sana po'y suportahan po ninyo ang dalawang ibang channel ni Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.